Dahil sa tindi ng init ngayon nga mga mare, pati nga yung mga itik natin nabawasan ng 15 peraso. Nagulat nga sila tatay nung pumunta nga daw sila dito sa kabila dahil nga yung mga itik hiwa-hiwalay nga. Nung hinawakan nga nila, malambot pa nga yun mga mare. Ang iniisip nga nila tatay, baka nga sobrang init nga mga mare ng panahon ngayon kaya ganun at bali 15 nga ito lahat. Sa totoo lang, nakakapanghinayang din talaga kasi grabe pinapakain natin sa kanila. Tapos, mababawasan pa nga mga mare mga kukuha nating itlog kasi talaga ang init ngayon. May mga nagtatanong nga, sabi, bakit daw wala ba daw bubong? Meron nga dito mga maring bubong at lagi naman may tubig dito. Hindi nga lang palagi na ibablog to mga mare, pero araw-araw pa rin nandito nga tayo para nga asikasuhin ng mga itik. Hindi naman sila mangingitlog nga ng marami kung napapabayaan nga natin. Mga sariling swimming pool pa ngayon mga mare, oh. Tingnan nyo naman, tuwang-tuwa sila ngayon. Akala kasi ng iba napapabayaan nga natin yung mga itik nga natin. Siguro, dulot na nga lang din talaga ng init nga ngayon mga mare, kaya ganun. Kaya ayan, inuwi na nga lang nila dahil malambot pa naman daw at sayang din naman nga mga mare kung itatapon. Sila Kuya Richard at Kuya Tolitz masipag nga sila gumawa nga yan mga mare at sinabon pa nga nila. Hindi nga lang 15 ang nawala, nadagdagan pa nga ng 2, so bali 17 na nga ang nawala ngayon. Nakakalungkot din talaga mga mare kasi ang tagal-tagal nga natin silang pinakain. Kung kahapon nga si Kuya Noli nga mga mare heartbroken, ako naman nga ang heartbroken ngayon, paano naman 15 to? Si Kuya Noli, isa lang nawala pero maghapon nga siyang uminom. Kaya kung mapapansin nyo dito, hanggang ngayon hindi nga siya nagpakita nga sa vlog mga mare at talaga namang nagmukmuk nga siya. Hayaan na nga lang namin kasi alam namin kung gaano nga kasakit mawalan nga ng alaga. Yung tipo nga hindi na nga bumibili ng damit si Kuya Noli para lang sa pagkain nga ng kanyang mga manok. Sino nga nakaka-relate yun, yung tipong mas mahal pa nga yung manok kaysa nga mga mare sa sarili niya. Nga pala mga mare, masayang din naman, eto't sinubukan nga nilang iluto kasi okay pa din naman dahil malambot pa daw. Kaya ayun, 1 linggong itik ang ulam nga natin. Buti na nga lang meron dito nga mga mare niyo. Sila Kuya Richard na nga rin ang nag-asikaso nga nito mga mare dahil nga mas bihasa nga sila pagdating nga sa pagluluto ng itik. Alala ko nga tuloy yung pangalawang nag-viral nga sa atin mga maring vlog, pagluluto nga din yun noon ng bibi. Ang title pa nga nun, simpleng handaan nga sa probinsya at hindi naman namin na-expect na maraming ang manonood doon. At doon nga kami nagsimulang ma-monetize. Si Kuya Richard pa nga rin ang nagluto nun mga mare, kaya naman nakakatuwang makita ko ulit si Kuya Richard na nagluluto ngayon. At eto nga, pumunta na nga rin ako dito mga mare, bale kasi magkakamotik yung nga tayo mamaya. At naghatid na nga rin tayo dito ng kanin kasi doon nga tayo nagluluto sa kabila dahil mas mabilis nga sa rice cooker. Dahil eto nga at napakahirap nga nitong palambutin. Sabi nga ni Ran, ganun talaga, may mga bagay tayo na hindi inaasahan. Pero ayun nga, sana wag na nga madagdagan nga mga mare ang mawalan sa itik nga natin. Baka naman talagang maubos na. O siya, eto nga si Ran, inasikaso na nga mga mare yung mga talim niyang sili. Nakakatuwa nga, meron na silang mga bunga. At eto, nauna na nga rin sila Kuya Tolitz kumain nga mga mare. Kinahaponan naman nga, ginawa na nga rin namin na etong kamote Q na gagawin nga natin. Eto ba rin talaga yung nahukay nga natin mga mare dun sa kamote natin? Ano kasi ilang araw na ako nagpapabili kay Ran nga ng pwedeng gamitin dito. Lagi namin nakakalimutan. Natawa naman ako sa sombrero ko nga dito mga mare. Hiniram ko kasi yung kay mama. Para tuloy ako mga mare ditong ewan. Bale, hindi lang pala kamote Q ang gagawin nga natin. Meron nga rin tayo ditong saging kaya gagawin natin banana Q. O siya, eto nga si Agatha. Napakasipag nga din mga mare. Habang nagugas nga ako dito mga mare, eto namang si Agatha kumuha na nga rin ng tubig dito para nga dito sa kawaling hinuhugasan ko. Bale kasi ayun nga mga mare yung gagamitin nga natin na kawali. At eto nga si Ran, nagwalis na nga rin dito. Kanya-kanya na nga kami ng ginagawa para mas mabilis nga mga mare. Nung kumulo na nga yung mantika, inilagay ko na nga rin eto mga mare kamote nga natin. Sa nga to mga mare sa nakakamiss kapag nasa probinsya ka. Kapag nasa syudad ka nga mga mare, hindi libre ang kamote. Eto naman nga mga mare, ilalagay ko yung tinatawag na tagapulot nga dito sa Abra. Sabi nga ni Ran, hindi nga daw sila gumagamit nga ng asukal na nakasanayan ko na brown sugar. Yung nga daw ang ginagamit nila sa Biko at sinubukan nga namin dito sa kamote ko. Pero tingnan nyo naman naging itsura brown na brown, mas makulay pa sa akin. Dahil mas nakasanayan ko nga ang brown sugar kaysa nga ganito, ngayon ko nga lang din nasubukan tong gamitin. At kung maingay nga mga mare, sige, pagpasensyahan nyo at kung ano nga nilalaro nga dito sa gilid ko. Nga lang siya mapait pero hindi nga siya mapait mga mare dahil nga sobrang brown na brown nga yung asukal kaya naging ganyan itsura. Pagkatapos naman ng kamote ko, eto namang banana ko nga ang gagawin nga natin. Tulungan na nga rin kami na Ran dito para matapos na at makapagmerenda na nga rin ngayong hapon. Ay naman nga po si Gael, naririnig na naman nga ang cute niyang boses. Kaya kahit nakakapagod kapag nga si Gael ay ganyan ay talagang nawawalay pagod nga namin. Sabi ko nga sa inyo, siya ang star nga namin dito sa bahay. O siya, eto tapos na nga rin yung banana Q nga natin kaya naman nga tinuhugtog na nga namin si Stick. Kano na nga sa inyo mga mare ang banana Q kasi ang huling na
bilihan ko ay 15 na nga dalawa. Bale, dalawang saging sa isang stick. Kayo ba mga mare, magkano na nga sa inyo ang banana Q at kamote Q? Hindi nyo, isa to sa naging parte nga natin ng mga bata nga tayo. Dahil alam nyo naman, yung mga nanay, mahilig talaga gumawa nga ng merenda. Ito ang si Gael, hindi pa nga kumakain pero gustong gusto nyo nang kumain kaya nakatingin sa mga saging dito. Bale, isang buwan na lang naman ay makakakain na nga siya. Tamang-tama, meron na nga tayong maaning mga gulay. O siya, buti na nga lang, andito nga si tatay mga mare. Paano palagi tayong kumakain? Palagi siyang nawawala ba sa kakain na? Ito nga si Baby Gael nga natin mga mare, nakatingin na naman nga sa camera. Manang-manang kilos sa tatay niya. Ito ang si Agatha nga mga mare, met maya kumakain nga ng saging. Pagkatapos naman kamote Q naman ang kinain. Sabi ko nga kala Kuya Richard, ubusin na nga nila to mga mare dahil nga marami pa nga. At ito nga si Chuchu. Habang sila nagmemerenda dyan mga mare, ito naman si Agatha, niloloko nga si Gael. Paano? Basta may makuha na nga siya, idinadampot niya na nga mga mare. Hapon na naman nga kaya inaantok na naman nga yung mga mata niya. Tingnan nyo na parang nangungusap palagi. Yan nga ang pinakagusto ko kay Gael, yung mata niya dahil parang nangungusap. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.